So mga tol, matapos nga po nating maibalita ang laban sa Combate 16 sa Cebu City, kung saan ay panalo ni Christian Araneta ang labang kontra kay Arvin Magramo na sa round 1 lang, tinapos agad nito ang laban at siya na ngayon ang mandatory sa IBF Light Flyweight at makabawi ang Hapon na si Kita Kurihara kay Pilipino Froilan Saludar sa kanilang naging rematch. Pinabagsak nga po nito si Saludar sa round 4 at round 8 at nakuha ang panalo bayan knockout. Matatandaan mga tol, una nga po silang nagharap sa bansang Japan noong nakaraang taon, kung saan tinapos agad ni Saludar si Kurihara sa round 1 pa lang, at sa rematch nila dito sa Pinas, nakabawi ang Hapon. Kaya itong Hapon na ngayon ang kampiyon sa OPBF Bantam at IBF Pan Pacific Bantam. Bukod nga po dyan mga tol, meron ding Pinoy ang nanalo sa undercard na yan. Yan po ay si Benny Cañete. Pinabagsak nga po ng Pinoy ang Thai boxer na si Pisano Chimsuntum. Isang body shot nga po ang nagpatiklop dito sa Thai fighter at nasundan pa ng uppercut, kung kaya tuluyan itong tumumba at hindi na nagawang bumangon pa. Kaya panalo itong si Benny Cañete mga tol, bayan knockout sa round 1. Umabante na ang record ni Cañete sa 10 wins and 1 loss with 7 knockouts, habang bumagsak naman ang record ng Thai fighter sa 50 wins, 14 losses and 2 draws. At hindi rin po mawawala sa undercard na yan ang laban ni Gio Santissima. Matapos nga po matalo ni Santissima ng 3 beses sunod-sunod sa bansang Japan, muling nagbabalik itong si Santissima at naipanalo ang laban sa kapwa Pinoy na si Pablito Canada. Tinalo po niya ito via unanimous decision. Umabot po ito sa desisyon. Matibay din kasi itong si Pablito Canada. Dahil dyan mga tol, may bagong record na si Santissima na 27 wins, 7 losses with 19 knockouts, habang may bagong record naman itong si Pablito Canada na 8 wins and 25 losses and 6 draws. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na sinabi ni former 3 Division World Champion Janriel Casimero na title eliminator na daw ang susunod na laban niya dito sa WBO. At kung matatandaan, sinabi din ng Team Casimero mga tol na naibaba na daw ang request ng WBO Super Bantam title eliminator. Kaya yan po ang inaasahan ng Team Casimero, na mapapalaban na si Casimero sa title eliminator. Subalit binasag po ng tauhan ni Sean Gibbons na si Silver Boys TV ang sinabi ng Team Casimero na title eliminator na daw ang sunod na laban ni Casimero. Paano daw magkakaroon ng title eliminator sa WBO Super Bantam? Bago daw maglaban si Tapales at Inoue noong December 26 sa Japan. Nagmeeting umano ang WBO kasama sina Sean Gibbons at kampo ni Inoue. At inihayag daw dyan ng presidente ng WBO na si Paco Barcasel na kung sino daw ang mananalo kay Inoue versus Tapales, 18 months daw bago magbaba ng mandatory sa WBO. So ibig sabihin, halos kulang 2 taon bago magbaba ang WBO ng mandatory. May patunay pa nga pong video si Silver Boys TV at pinlay pa niya ito. Banat pa ni Silver Boys TV mga tol, kinalaban daw kasi ng Team Casimero si Sean Gibbons, kaya hindi daw makakuha na magandang laban si Casimero. Bawi na lang daw si Casimero next life, pero ang tanging paraan lang daw na makalaban ni Casimero si Inoue kung magpapakumbaba daw ito kay Sean Gibbons at bumalik ng MP Promotion. Samantala, sa latest post naman ni Jason Casimero sa kanyang official FB, kasama niya si Cuadro Alas at member ng Treasure Boxing Promotion na si Mark Alesna. Sinabi nga po dyan sa caption ni Kuya Loads, done meeting, done deal. At panay nga din po post ni Casimero mga tol na maghanda na daw sa announcement. So malapit na kaya i-announce ang laban ni Casimero? Yan ang hihintayin natin.